Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 4:01 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, Napoles todo tanggi pa rin sa Ong Connection. Si Char sorry ng pamilya Marcos dapat sincero. De Lima tuloy na ang pakikipagkita sa kaanak ng mga biktima sa Ampatuan Massacre sa November 23. Bureau of Immigration and Depensa o Dinepensa pagbiyahe sa Amerika ni ex-Vice Mayor Mercado. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters Makati City, Philippines, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos at Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Biyernes, November 21, 2014. 34 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. At syempre 55 days bago ang pagdating ng Santo Papa. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Hindi na napigilan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles ang maiyak sa loob ng korte matapos muling makaladkad ang pangalan ni former Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong sa kinakaharap nitong kaso. Sa pagdinig ng anti-graft court sa nakabinbing bail petition, inihayag ng testigong si Marina Sula ang koneksyon umano ng mahistrado kay Napoles. Maaalala na inabsweldo noon ng dibisyong hinahawakan ni Ong ang tinaguriang pork barrel queen sa kinasangkutang kaso hinggil sa pagbili ng Armed Forces of the Philippines ng Kevlar helmets.
Si Ong ay nahatulang guilty ng Supreme Court sa kasong gross misconduct, dishonesty and impropriety. Sa isang pahayag, iginiit pa ni Napoles na ni pisong duling ay wala umanong natanggap na pera mula sa kanya ang kaibigang si Ong. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Malaki umano ang tulong para hihilam ang sakit at sugat na nangyari sa pagpatay ng magulang ni Pangulong Benigno Aquino III sakaling gawin umano ni Senator Bongbong Marcos Jr. ang paghingi ng patawad sa pamilya Aquino lalo na sa mga biktima ng human rights violation. Sa panayam ng Brigada News FM kay Commissioner on Human Rights Ann Rosales, sinabi nito na wala namang away sa pagitan ng dalawang pamilya kundi ang human rights violation lamang. Ayon kay Rosales na dapat kusang loob at katanggap-tanggap ang kanyang paghingi ng paumanhin dahil sa nagawang kasalanan ng kanilang ama na si dating President Ferdinand Marcos sa mga nabiktima ng karapatang pantao. Sa ganitong paraan niya ay posibleng magkaroon pa ng maayos na samahan ay unti-unting humihilam ang sakit at pighati ng pamilya Aquino at mga biktima ng human rights violation. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Samantala, kunin muna natin ang pinaka-latest na update sa Mount Mayon sa ating kabrigada nga si Richard Barba. Brigada Richard, i-brigada mo! Mga evacuees sa posibleng magpasko na sa evacuation center. Nagsabit na rin ang mga maliliit na parol si Nanay Rosa sa pintuan ng pansamantalang tinutuluyang kwarto. Dama na kasi nila ang malamig na hangin, sinyales na papalapit na ng Kapaskuhan. Ayon kay Nanay Rosa ng Barangay Suwa, Kamalig Albay at pansamantalang nakatira sa Kamalig North Central School Evacuation Center, posibleng sa evacuation centers na sila magpasko. Ayon kay Nanay Rosa, malungkot man subalit kailangan magtiis para sa kanilang kaligtasan. Samantala, dabang-daman na rin ang Pasko sa mga temporary learning center. Nagsabit ang mga estudyante at mga guro ng mga Christmas decors. Ayon sa mga guro, sa ganitong bagay mararamdaman ng mga estudyante ang Pasko sa kabila ng mahirap na kalagayan dahil na rin sa patuloy na abnormal na ang kalagayan ng Bulkang Mayon. Samantala, naiulat ng tanggapan ng PBOX ang 6 na volcanic earthquakes at 102 SO2. Patuloy pa rin na nasa alert level 3 ang naturang Mayon, kaya wala pang abiso na bumalik na sa kanilang tahanan ang mga nakatira sa loob ng 6 km permanent danger zone. Mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard Barba, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa iba pang balita, idinipensa ngayon ng Bureau of Immigration ang paglabas ng bansa ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Una nang umalis at nagpunta ng United States dahil sa mahalagang bagay na dapat umano niyang ayusin. Ayon sa BI, ang impaliwanag umano ni Mercado sa kanyang paglabas ng bansa ay dahil sa may sakit umano ang kanyang misis, kung kaya't kailangan nitong asikasuhin muna ang kanyang pamilya. Batay sa kanyang flight details, siya ay babalik ng Pilipinas sa darating na November 30 na naipagbigay alam naman umano kay Justice Secretary Leila de Lima kasunod ng kanyang pag-alis noong November 18. Maliban sa DOJ, ito rin umano ay naipagbigay alam sa Ombudsman at maging sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, bagamat ito ay biglaan lamang. Napag-alaman na si Mercado ay nasa ilalim ng Witness Protection Program na sakop ng DOJ na nagdidiin kay Vice President Jejomar Binay dahil sa umano'y korupsyon sa Makati City. Brigada Balita Nationwide. Samantala, kinumpirma ngayon ni Justice Secretary Leila de Lima na balak sana nila magkita ng testigo sa Maguindanao Massacre na una nang napatay sa ambus na patungo sana sa Tacurong City. Ayon kay de Lima, nakapanghihinayang nangyaring pagpatay sa testigong nagsilbing driver ni dating Patuan Mayor Andal Patuan Jr. na kinilalang si Dex Sakala at pagkasugat na isa pang testigo na si Sukarno Butch Sudagal na nagsilbing bagman umano ng mga Ampatuan. Napag-alaman na nakatagda sana makipagkita ang dalawang testigo sa abogado para may pasok bilang testigo kontra sa mga Ampatuan na itinuturong nasa likod ng pagpatay sa 58 katao noong Nobyembre 23 na 2009 sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kalihim na matibay pa rin ang kaso ang ipinaglalaman para makamit ang hustisya sa mga biktima ng malagim na krimen. Kasabay naman ang 5 taong pagunita sa Maguindanao Massacre sa darating na November 23. Minsay naman ang kalihim sa kaanak ng mga biktima na pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang kaso, lalo na't mismong siya na ang nangasiwa sa kaso sa ilalim ng sala ni Judge Jocelyn Solis Reyes ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221. Brigada Balita Nationwide.
Samantala mga kabrigada, kunin naman natin ang kaugnay na report ng kabrigadang si Bong Kagape. Delima, tuloy na ang pakikipagkita sa kaanak ng mga biktima sa Ampatuan Massacre sa November 23. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Tuloy na ang pakikipagdialogo ni Justice Secretary Laila De Lima sa mga kaanak ng mga biktima sa Maguindanao Massacre sa Nobyembre 23, araw ng linggo, kasabay ng ika-5 taong anibersaryo ng pagpatay sa 58 katao sa Barangay Salman, Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay De Lima, nais itong tiyakin sa pamilya ang papel ng pamalaan upang makamit ang hustisya sa mga namatay nilang mga mahal sa buhay. Tutulak din si De Lima sa bahagi ng Mindanao upang personal na makausap ang mga kaanak ng mga biktima sa massacre at maging ang iba pang testigo na maaring makatulong upang mapabilis pa ang pag-usad ng kaso. Napagalaman na kinundina ng kalihim ang pagpatay sa isang testigo sa nangyaring ambos patungo sana ng Tacurong City. Ayon kay De Lima, nakapanghihinaya ang nangyaring pagpatay sa testigong nagsilbing driver ni dating Ampatuan Mayor Andal Ampatuan Jr. na kinilalang si Dex Sakal at pagkasugat ng isa pang testigo na si Sukarno Boots Sudakal na nagsilbing bagman o mano ng mga Ampatuan. Sa kabila nito, tiniyak naman ng kalihim na matibay pa rin ang kasong ipinaglalaban para makamit ang hustisya sa mga biktima ng malagim na krimen. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, lalo pang pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang pagtugi sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, gaya na lamang ng operasyon kontra sa New People's Army o NPA. Inihayag ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang, hindi nila titigilan ang BIFF matapos ang sunod-sunod na pag-atake at pagpapasabog ng mga ito sa bahagi ng North Cotabato. Ayon kay Katapang, ang BIFF ay itinuturing nilang spoiler dahil ang paghahasik nito ng karahasan ay para lamang guluhin ang kasunduan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Bukod dito, sinabi ng opisyal na ang mga pag-atake ng BIFF ay isa ring malinaw na diversionary tactics para iligaw ang atensyon ng mga tropang tumutugis dito. Napag-alaman, ang BIFF ay nagkakanlong umano ng mga notorious na terorista at deklaradong taga-suporta ng Islamic State of Syria and Iraq o ISIS. Noong November 16, ang BIFF ay nagpasabog ng improvised explosive device sa isang paaralan sa bayan ng Kabakan kung saan isa ang patay habang halos 20 naman ang nasugatan. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nais muna makita ng Malacanang ang buong detalye sa naging basihan ng Global and Terrorism Index para matukoy ang Pilipinas bilang isa o pang-siyam sa ranking. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na sinikap nila makita o alamin ang mga insidente na naging basihan, kaya't nakita naman anya ang pagkakaiba ng mga insidente noong 2011, 2012 at 2013. Sinabi din ni Valte na patuloy din ang pagsisikap ng bansa kontra terorismo kung saan matatandaan na maging si Pangulong Benigno Aquino III ay nagpahayag na napatuloy ang pagkipag-usap ng pamahalaan sa mga kalapit na bansa para masigurong hindi makakapasok sa Pilipinas ang Islamic State of Iraq and Syria. Hindi din anya tumitigil ang gobyerno para masiguro ang lumabas na balitang isang Pinoy nakita sa video na kasama ng ISIS sa pagpugot sa isa nilang bihag. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Kunin muna natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Operasyon laban sa mga rebel forces tuloy. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Tiniyak ng administrasyon na nagpapatuloy ang operasyon ng pamahalaan laban sa mga rebel forces. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na tuloy ang pagkilos ng tropa ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupo kung saan may mga naitatalang insidente ng sagupaan. Marami anyang naitatalang nasisirang ari-arian at mga buhay na nawawala. Kaya naman ang goal anya ng pamahalaan ay mabawasan ang mga kaguluhan upang masiguro ang safety o kaligtasan ng mga mamamayan. Bagamat kinumpirma ni Valte na mayroong mga pagsisikap na mapabalik ang pamahalaan at rebelding New People's Army sa negotiating table, tumanggi naman itong magbigay ng dagdag na detalye at ipaubayan na lamang niya ito sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O mga kabrigada, history muna tayo. Sa bansang Egypt, alam nyo ba na tanyag ang bawang?
bilang gamot sa samot-saring sakit, kung saan sinasabing nakakatulong ang bawang upang pigilan ang sakit sa puso tulad ng atherosclerosis, mataas na kolesterol, mataas na presyon ng dugo at cancer. Akala ko history itong binabasa ko. Kaya naman isa ito sa sangkap ng Power Cells Herbal Capsule na ginawa para labanan ang mga nakakahawang sakit. Kaya naman, proteksyonan nyo ang inyong katawan at magbigay ng malakas na kalusugan. Ang Power Cells Herbal Capsule na may sangkap rin kagaya ng cayenne pepper, mustard seed powder at cinnamon bark, kayang-kayang labanan ang iba pang mga sakit. Kabrigada sa Power Cells Herbal Capsule, walang sakit ang kayang kumapit sa katawan mong may proteksyong napakalupit. Ang Power Cells po mga kabrigada, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. At yan po ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adults Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:40 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Uy, pre! Saan ka galing? Ay, nako, nilibing ko lang ang tiyahin ko, pre. Ha? Bakit marami kang kalmot? Paano kasi lumalaban eh? Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na! Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drymax Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide, RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas, Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon, City Drug, Blue Boss, Makati City, at AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna. Beauties from all over the world gather to compete for the prestigious and most relevant beauty search in the world, Miss Earth 2014. The legacy of beauty and responsibility lives with the crowning of the new environmental ambassadress. Don't miss the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 6 p.m. at the UP Theater. Telecast live on Star World. With a nationwide broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN. Be part of the momentous event presented by Crimsil, together with Green Sun, the official home, by phone, Phoenix Petroleum, and Brigada News FM National, the Music and News Authority.